putik na itinuturing nating dumi, aba, may itinatago palang bisa sa pagpapabeauty. Alamin po natin kay Love Anyover kung paano naging fantastic ang dating pinandidirihang putik. Marami man kong tingnan at pinandidirihan ng ilan ang pakinabang mula sa putik. Talaga namang hitik na hitik. Putik ang tawag natin sa basang lupa. Off-limits ito sa loob ng ating mga tahanan dahil sa duming dala nito. Pero may isang klase ng putik na welcome sa ating home sweet home. Ito yung putik na mula sa granite, isang uri ng matigas at matibay na bato. Nung pumasok yung industrial era, industrial age, naging madali na yung access sa clay kasi nagagamit natin sa bilang tiles, lababo, inidoro, plato, mangkok, lahat nagagamit. Halos hindi mo na alam na ang clay pala ay nagagamit sa pang-araw-araw. Pero ito pa ang nadiskubre kong kakaiba, ang putik na may starring role sa pagluluto. Nanunuot naman sa linamnam ang putaheng aming nadiskubre. Ang sekreto ng pagpapasarap dito, putik. Gusto nyong malaman? Eto, panoorin nyo. Ito ang beggar's chicken, isang recipe na nagmula raw sa China. Ayon sa kwento, isang batang pulubi ang unang nagluto nito. Binalot niya sa putik, so talagang tubig saka lupa lang, binalot sa tubig tapos niluto niya na parang lechon no, sa over fire. Kung gaano kakulay ang pinagmula nito, ganun din kabusisi ang pagpre-prepare ng recipe. Para sa marinade ng manok, pinakuluan ang rice wine, anis at whole cloves. Hinayaang sipsipin ng manok ang marinade ng overnight. Para naman sa palaman ng manok, iginisa ang luya, pork, shrimp, ham at ang labo. Pagluto na ang stuffing, ready na itong ipalaman sa manok. Binabalot nila yung isang produkto ng caul fat tapos lulutuin sa oven or pakukuluan sa isang liquid, no? Kasi itong caul fat na to, tumutulong po to sa pag-retain ng moisture ng isang produkto. Sunod naman na binalutan ang lotus leaf, ang buong manok at eto na, ibabalot na ito sa putik. Ipinatong ang manok sa plastic wrapper na may putik at saka ito itinupi. Dapat yung lapad niya or yung thickness ng ating clay is around 1/4 inch thick. Okay, just to make sure lang na hindi masyadong manipis or hindi masyadong makapal, di ba? Pagkapit ng putik sa manok, tinanggal na ang plastic wrapper. 4 na oras itong iniluto sa oven. Pag nahango na, ito ang itsura ng putik, parang bato. At mapapansin naman natin no, na it is dry. Wala siyang masyadong, kung meron mang tagas, konti lang. No? So it means that we have preserved the essence and the flavor from the chicken. Mula sa pagkain, mapapagpad naman tayo sa mundo ng beauty and relaxation, my favorite. Sa spa na to, bukod sa langis at lotion, hahaplos din sa iyong balat ang, you guessed it, putik. Effective daw kasi ang putik sa pagtanggal ng toxins sa balat. Sa kanilang foot spa, gumagamit sila ng clay mud, ang putik na ginagamit sa pottery. For facial massage naman, gumagamit sila ng seaweed mud. Para naman sa back spa massage, tampok ang Dead Sea mud. May dulot din daw itong detoxifying effect at nag-absorb ng bakterya sa balat. May soothing effect din daw ang putik sa skin dahil sa taglay nitong minerals gaya ng sodium, magnesium at potassium. Ang sage has healing, anti-inflammatory and germicidal properties. So basically, pag ina-apply natin sa skin, nakakatulong siya na mag-absorb ng toxins. Ang putik-inspired spa services nila, pwede nyong ma-enjoy sa halagang 350 hanggang 800 pesos. Ang isang artist naman na aming nakilala, ibinibida ang kanyang mga obra gamit ang putik. Panalo talaga ang kanyang sining mula shadow play hanggang painting. Ito ang tinatawag na shadow clay, o ang paglikha ng iba't ibang images mula sa putik na kinalat sa tela.
Sa likod ng nakamamanghang art na ito ay ang mud painter na si Percy. Noong araw, bata pa ako noon, may mga time na sa putik lang ako nagguguhit. Parang minsan nakita ko rin na yung mark ng putik kakaiba. Bukod sa shadow clay, meron din siyang mga clay painting na karaniwang nature ang tema. Ang putik na nakuha niya mismo sa kanyang bakuran, ibinabad niya sa mainit na tubig hanggang sa maging pino at pwede nang ipampinta. Pumapalo mula 15,000 hanggang 25,000 pesos ang kanyang mga obra. Pero ang talagang kahanga-hanga ay may ibang mga nakikinabang sa kanyang mga naibenta. Kaya sa susunod na makakita kayo ng putik, bago ito pandirihan, isipin niyo muna ang sari-sari nitong pakinabang. Sa sari-saring pakinabang na makukuha mula sa putik, mula pagluluto, pagre-relax at pati na sa sining, talagang masasabi nating putik is fantastic!